Nako, heto na po mga kaubayan, 6 na maleta kay Erwin Tulfo. Nako, yan po mga karibin natin, no? Kapapasok lang, booking, si Erwin, huli na. Dawit sa maleta, Cayetano, nagbabala na. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kaubayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. Ayan mga kaubayan, napakaganda no ni Vice President Sara Duterte. Kaya ko po yan ipinakita sa inyo mga kaubayan kasi gusto po nating batiin no in behalf of Pinas News Review Channel, no, in behalf of our subscribers, no. Gusto po nating batiin itong si Vice President Sara Duterte ng happy birthday. Ayan, birthday po kasi ngayon ni Vice President Sara Duterte mga kaubayan. Yan happy birthday po Vice President and soon to be President Sara Duterte. Ayan mga kaubayan, palakpakan po natin. At etong marami po sa mga nagkomento ay happy birthday daw. Sabi po ni Dalin, no? Happy birthday Inday Sara Duterte. Junior Galvez, ganun din. Happy birthday po ma'am BP Inday Sara Duterte. Ayan, sabi po dito happy birthday. Marami po, most of the comments are happy birthday, no, mga kaubayan, no. Hindi na po natin iisa-isahin kasi napakadami po ng bumabati sa ating Vice President Sara Duterte. Ayan mga kaubayan, kayo, batiin nyo na po ng happy birthday si Vice President Sara Duterte. At eto nga mga kaubayan, pasok Erwin Tulfo. 6 na medium-sized maleta na umano'y natanggap ni Tulfo. Posibleng maungkat sa pagdinig ng Blue Ribbon. Aray ko po sabi po dito, bagamat mariing itinanggi noon ni Erwin Tulfo ang aligasyon at tinawag itong walang basihan, posibleng muling mabuksan at sa nalalapit na Blue Ribbon Committee hearings ang umano'y natanggap niya na 6 na medium-sized na maleta. Kung ipapatawag at papayagang tumistigo ang mga miyembro ng tinaguriang Brave 18. Ayan, na naglagda sa affidavit. Ayan mga kaubayan Huli ka ngayon, kaya naman pala, diba? Kaya naman pala itong si Erwin Tulfo ay pilit nilang gustong ma-stop, mapigilan, no? Yung investigasyon, no, ng Blue Ribbon. Ngayon, yung pagpapatuloy po ng investigasyon, mga kaubayan, pilit po nilang pinipigilan dahil meron pala sila. Namalitahan din pala si Erwin Tulfo, no, itong si Tito Sen ay mayroon palang natanggap na mga maleta. Ayan mga kaubayan kaya naman pala. Ngayon masasabi natin eto pala ang rason, no? Baka magkabukingan at sila po ang ituro. Talagang matuturo kayo pag naimbitahan po yung Brave 18. Kaya ngayon pa lang po mga kaubayan ay mag-ano ka na. Erwin Tulfo, no? Mag-prepare ka na ng matinding depensa dito po sa 6 medium-sized na maleta. Kasi ang alam po natin, no, meron pong mga ebidensya itong Brave 18 natin, no, na magdidiin nga sa mga sangkot dito sa flood control. Ayan mga kaubayan. At eto po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Antonio Menjola Jr., kung ako, hindi na ako papasok sa Senado. Nahiya na ako sa maleta. Hindi, kung sila, papasok pa rin yan. Kasi ang maleta, mga kaubayan, hindi sila hindi sila satisfied, di ba? Kulang pa ang ilang 6 lang na maleta, medium size pa. Hindi, kulang pa yan kay Tulfo. Mga buhaya yan Alam naman po natin ng mga buhaya, kulang dyan ng 6 na medium size. Ayan. Nabubulol tayo sa medium size, no? Medium size na maleta. Ayan huli ka kawatan, sabi po ni Rins. Sabi naman po dito ni Japa, Buhaya Tulfo. Ayan. Sabi naman ni Rolando, wala na nagawa, pulang pamumulitika. Ayan.
Tindi ni Walkout Boy, naka-anim na maleta, big time talaga yan. Correct. Ikulong na. Law ko na yan. Ayan, sabi po ni Matua. Pero kung si Sara gusto nila kaagad ma-impeach, tapos kung sila, puro kasinungalingan daw. Oo nga no? Pag sila, kasinungalingan yan mga kabayan. Pero pag Duterte, tulad ni Remulla, di ba, kanina, yung vlog natin, no? Pagdating po sa mga senador, ang bilis ni Remulla kumilos, no? Pero pagdating po dito kay Romualdez, sabi niya, nahihirapan kami. Aray ko po. Diba? Ganon din dito. Pagdating kay BP Sara, madali lang para sa kanila. Pero pag sila na po ang nasasangkot, mahirap na. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at eto mga ka-review natin, no? Pasadahan po natin itong sinasabi dito ni Atty. Rowena Guanzon. Ito, gusto ko po ito sabi po kasi dito ni Atty. Rowena Guanzon, alam nyo, kasi kahit magsorbi kayo, mas interesado ang mga Pilipino sa hearing sa flood control na trilyon ang ninakaw sa pera ng taong bayan kaysa impeachment ni BP Sara. Correct. Diba? Ngayon, tanungin po natin kayo, mga ka-review natin, diba? Ano po ba? Saan po ba kayo mas interesado? Saan po ba tayo mas makikinabang? Sa impeachment ni BP Sara or dito po sa investigation ng flood control? Diba? Kahit sino namang ordinaryong Pilipino sasabihin talagang, dito muna tayo sa flood control. Bukod sa trilyon ang pinag-uusapan, wala pa tayong napanagot na big fish. Diba? Hanging pa. At saka, sino ang nakikinabang sa mga flood control na yan? Taong bayan. Sino makikinabang sa impeachment ni BP Sara? Mga politiko lang. Diba? Yun ang yun po yung point dito. Ang makikinabang sa impeachment ni BP Sara, mga politiko. Diba? Ang makikinabang sa flood control investigation, taong bayan. Diba? Paano pala kung sa result po ng investigasyon ng flood control ay ma-conclude nila na, sige, ibalik yung trilyon na ninakaw sa ating kaban. Di ba? Tayo ang makikinabang. Pero ang impeachment po, I think iilang tao lang, iilang politiko lang ang makikinabang dyan. At maaari pang mag-term extension pa. Aray ko po. Gusto niyo ba yon? Bukod sa ma-impeach nila si BP Sara, magkaroon pa sila ng term extension. Di ba? Wag na po nating hayaan yan. Napaka-obvious naman kung gagawin nila yan. Pero yan po talaga ang totoo Sa flood control investigation, lahat tayo makikinabang, no? Sa impeachment, sila lang ng mga politiko ang makikinabang. Correct or correct? Just comment down below mga kababayan. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Maximo Adrino, yan, tama ka, Torni. Mas mahalaga ang flood control kaysa impeachment na yan. Di ba? Litson si Asedre, sabi po ni Villasya. Sabi naman po ni Bernardo, tama po yan, mama. Nagpanik ng mga baboy, paubos na ba ang Pegrolac? Aray ko po. Huwag naman. Si Cesar Cortez, sabi po, interesado din ang mga mamayang Pilipino malaman ang puno at ugat ng mga pagnanakaw sa bansa. At yan ay ang BP mo at may sayad tulad mo. Grabe. Kayo for example na lang. Hindi po tayo supporter ni BP Sara, hindi tayo supporter ni ng mga Duterte, no? Sa palagay niyo po ba sa mga nangyayari ngayon, si BP Sara talaga ang may, sabi niya dito, utak at ugat, puno at ugat ng pagnanakaw sa bansa? Talaga ba? Vice Presidente, puno at ugat ng pagnanakaw sa bansa? I don't think so, mga kaubayan, no? Wala pong kapangyarihan ang Vice Presidente ng ganon. Vice President, job description, panghalili sa Pangulo, di ba? Siya lang ang replacement lang po siya sa Pangulo. Whether we like it or not, yun po ang katotohanan. Na ang Vice Presidente ay wala po siyang wala po siyang take pagdating po sa mga ganyan na magnakaw sa kaban. Hindi po. Kasi taga-halili nga lang siya taga-replacement lang po siya kapag wala ang Pangulo. Di ba?
Kayo na mga buhaya dyan sa Kongreso. Kayo na mga buhaya dyan sa Malacanang. Kayo ang punot. Sige nga, tanungin ko sa kayo ngayon mga kaubayan. Sino po ang puno at ugat, sabi dito puno at ugat ng pagnanakaw sa ating bansa? Oh, I have two options. Dalawa lang, huwag na natin paramihin A, the President. B, the Vice President. Oh, pumili na kayo mga kaubayan. Matatalino lang ang sumasagot ng tama sa question na yan. Alright? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Eto Bigyan natin ng reaction opinion itong post Historia Channel. Senator Erwin Tulfo posibleng imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Posibleng imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ni si Senator Erwin Tulfo dahil nakatanggap di umano siya ng kickback sa flood control projects. Ayon sa affidavit ng 18 dating membro ng ex-Marine na sina Gumban kasama sina Mark Tiksay at Henry Ovina, ay nag-deliver sila kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium size na maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Ayan na. Siniwalat sa presscon ng 18 dating membro ng Philippine Marines ang mga naihatid nilang mali-malitang pera sa mga kilalang politiko at personalidad mula kay Saldi Co. Pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta ang bagong subcommittee. Nakatakda ang unang pagtitipon ng panel sa Huwebes, Hunyo 4, 2026. Ito, naka-attach dito yung affidavit. Basahin ko Ako, si Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Obina, ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-size maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Yun ang nakalagay sa affidavit. Wow. So, sa isang pahayag, sinabi rin ni SP Alan Peter Cayetano, birada niya kay Senator Erwin Tulfo, natatakot ka ba na mabanggit ang pangalan mo sa Blue Ribbon Committee hearing dahil naisama ang pangalan mo sa affidavit ng Joint Marines? Yun ang direktang patutsada ni SP Cayetano kay At ito na nga, sa wakas, hinihintay ng taong bayan, dumating na. Ito ang kinakatakutan ng mga members ng Maletagang. For 9 months sa pamumuno ni Soto Lacson, halos wala silang ginawa. Yung nakatatlong beses naman silang hearing. Yung una, pangalawa, okay pa, lalo na yung pagharap ni Gutesa. Kaya lang, after na nagsalita si Gutesa, wala na. Na-discarril na yung dating matapang, matino, ginagalang, graph fighter talaga na Lacson, nag-iba ang ihip ng hangin. And for the rest of his term as Blue Ribbon, ako personally, nawalan na ako ng tiwala, nawalan na ako, dismayado na ako sa kanya. Kasi sa paningin ko, opinion ko lang ito, pilit na pinagtatakpan nila ang mga tunay na sa flood control. Tama po yan, no? Kaya ngayon, at nagkaroon ng leadership change sa Senado, takot na takot sila. Gusto nilang maagaw ang liderato. Itong si Erwin Tulfo sa isang panayam, anong sabi niya? Umaasa siya na may 2 tao na tatawid o 2 membro na tatawid. Kaya nga ginagawa nilang lahat mga kaubayan, no? Ginagawa na po nilang lahat. Kita mo, sabi po ni Senator Rodante Marcoleta, halos hindi na hindi na walang tigil sila sa pagko-contact dito kay Senator Jinggoy na sige, bumaliktad ka na sa amin, ay pumunta ka na sa amin para ayan lang ang tanging solusyon para mawala yung mga kaso mo, ma-stop yung mga kaso mo. Kung di pumunta ka sa minority, para sila naman daw ang maging majority. Di ba? Pag pumunta, for example lang, mayroon pong bumaliktad. Okay? Na pumunta sa minority ngayon, kina Soto, pustahan tayo mga kababayan,
yung flood control investigation, hindi na po yan papansinin, no? Hindi na po yan mabubuhay, talagang tutuluyan na yan. Nakakalimutan na po yan nila. Eto, saan po ang pipiliin natin? Sa pamumuno ni SP Cayetano na talagang todo-todo, ang kanilang pagpupursige na makontinue na po itong flood control investigation, or dito po sa pamumuno ni Soto or kung si Win Gatchalian man ang mamumuno sa kanila na posibleng pabayaan na at kalimutan na lang yung flood control, mga kababayan. Aba, syempre hindi po papayag ang taong bayan, diba? Na kalimutan na lang yan. Napaka-importante po niyan para sa atin, Tayong lahat po ang ginagago nila. Diyan po sa flood control na yan. Trilyones po ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan, hindi po milyon lang. Billions, trillion po, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.